Magandang araw na muli mga boss. Ito pa rin yung pini-PMS ko na sasakyan ni customer. Hindi tuloy-tuloy yung paggawa ko dahil nga sa kailangan din syempre ng budget. Dahil nga sa mahigit 100,000 na yung tinakbo nito at yung ilang pyesa na sira dito sa harapan ng sasakyan ni customer na palitan ko na rin, dito naman ako ngayon pipwesto sa likuran. Dahil sa ang reklamo naman dito ni customer, pag dumaan siya sa humps, meron daw itong kalampag. Kaya ang gawin ko dyan, kalasing ko itong shock absorber niya para ma-check up ko. Yun kasi yung naging usapan namin ni customer mga boss. I-check upin ko muna yung pyesa, pag positibong sira, tsaka ako papalitan. Sa pagtanggal naman ng shock absorber ito mga boss, meron lang yung isang bolt dito sa baba na number 17. Ayan mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na. At dito naman sa kabilang dulo ng shock absorber, dito nga yan sa ibabaw, tinanggal ko yung upuan dyan mga boss para maluwagan ko itong nut dito sa shock absorber. Dahil sa dalawa yung nut na nakalagay dyan mga boss, luwagan nyo muna yung isa dito sa ibabaw. Ayan mga boss, naluwagan nyo na, diba? Tanggalin nyo muna yung isang nut na number 14. Ayan mga boss, yung tinatanggal ko. Tsaka mo ngayon isunod yung isa pang nut. At dahil sa mahigpit itong pangalawang nut na tatanggalin ko, inipit ko ng vice grip itong rod ng shock absorber. Tapos gamit itong open wrench na number 14, niluwagan ko na itong nut dito sa shock absorber. At dahil sa maluwag na itong nut, pwede ko na ngayon tanggalin itong vice grip. Tsaka ako ngayon i-manual ng kamay ko yan para tuluyan ko ng matanggal itong nut dito sa rod ng shock absorber. Pati yung washer niyan at yung bushing, tinanggal ko yan mga boss. Tsaka ako ngayon binunot na itong shock absorber ni customer. Ayan mga boss, kung makikita nyo, tinanggal ko na yan para matesting ko. Tanggalin ko muna itong dirt cover niya mga boss para matesting ko na itong shock absorber na luma ni customer. Pag ako nagtetesting ng lumang shock absorber mga boss, ang ginagawa ko dyan, binubomba ko muna yung piston niya. Ayan mga boss, yung pinakarad, itinutulak-tulak ko muna yan. Yung sa una at pangalawang tulak ko dito sa rod ng shock absorber ni customer, okay pa siya. Pero nung sumunod na yung pangatlo, pang-apat, wala na, hindi na siya tumulak mga boss. Sabi nga ni customer, sulit daw yung pagkakapalit niya ng shock absorber dahil nga sa first time ito. Ito na ngayon yung bago mga boss, kung makikita nyo. Tetestingin ko yan mga boss, itutulak ko itong piston niya para makita nyo kung gaano siya kabilis pag bumalik. Yan o mga boss, kung makikita nyo, di ba, ang bilis niyang bumalik. Siyempre naman, bago yan. Kaya lang nag-request si customer, itong luma naman daw ang testingin ko. Ayan mga boss, ididiin ko rin yan. O, di ba? Kung mapapansin nyo, itong rod ng shock absorber, mabagal na siyang sumipa. Na pag inulit-ulit ko pa yan, wala na, hindi natutulak itong rod ng shock absorber. Kaya, for replacement na talaga yan. At bago nyo ilagay itong shock absorber, punasan nyo muna itong dirt boot niya mga boss. Ayan, kung makikita nyo, nilinis ko muna yan bago ko ipasok dyan yung shock absorber. Pag okay na, pwede mo na ngayon i-position itong shock absorber mo. I-shoot mo muna yan dito sa butas niya sa ibabaw. Pag na-shoot mo na yan dito sa butas niya, dito ka naman ngayon sa kabilang dulo ng shock absorber mo dito sa baba. Ayan mga boss, iayos mo na yung pagkakabitan mo ng bolt dyan. Kailangan nakatapat yung butas ng shock absorber para pag inlagay mo itong bolt, hindi ka mahirapan. Importante kasi mga boss, pag gumagawa kayo ng sasakyan nyo or pag nagdi-DIY kayo, meron kayong sistema para hindi kayo masyadong pagod. At napatunayan ko naman yan mga boss dahil mag-isa ko lang gumagawa. Dahil sa naipakapit ko na itong bolt dito sa thread niya, pwede ko na ngayon i-final yung higpit ng bolt dito sa shock absorber. At dahil sa okay na yung pagkakahigpit ko ng bolt dyan mga boss, dito naman ako sa kabilang dulo ng shock absorber. Dito nga yan sa ibabaw. Unahin kong ilagay dyan mga boss itong bushing ng shock absorber sa ibabaw. Ayan mga boss. Tapos yung flat washer niya at yung nut na number 14. Pinakapit ko na yan dito sa thread niya. Tapos gumamit ako ng box wrench sa number 14. Tsaka ako ngayon siya hinigpitan. Pero hindi mo pa rin masabing mahigpit na talaga yan mga boss. Kaya gumamit ka ng open wrench na number 7. Ilagay mo dito sa rod ng shock absorber mo. Tsaka mo ngayon higpitan pa yan para sigurado ka. O diba? Humigpit pa itong nut. Tapos yung isang nut, ilagay nyo pa para mag-lock itong nasa ilalim na nut at hindi siya lumuwag. At pag sigurado ka na okay na yung pagkakahigpit mo sa dalawang nut, pwede mo na ngayon ilagay itong gulong mo. Siyempre naman, pag ilagay mo naman itong gulong, yung mga nut niyan, siguraduhin mo naman maayos yung pagkakahigpit mo. At pag sigurado ka ng mahigpit na yung mga nut niyan, pwede ka na ngayon lumipat dito sa kabilang side. Same procedure lang din mga boss.
kung paano nyo tinanggal yung shock absorber dyan sa kabilang side, ganun din naman dito. Syempre, ang una mong gagawin, gamit itong impact wrench mo, alisin mo yung mga nut yan para matanggal mo itong gulong. Tapos, gamit ka ng socket wrench na number 17 para maluwagan mo itong bolt dito sa shock absorber. Ayan mga boss, luwagan ko na itong bolt dito sa shock absorber. Tsaka mo ngayon siya hugutin at alisin mo na sa pwesto itong shock absorber. Tapos, lipat ka naman ngayon dito sa kabilang dulo ng shock absorber mo. Dito nga yan mga boss sa ibabaw niya. At dahil sa nakaharang itong step door cover niya mga boss, hilahin nyo lang yan mga boss dahil nga sa nakaklip lang naman yan. Para pag nagluwag kayo ng nut dito sa shock absorber, hindi kayo mahirapan. After nyo matanggal yan mga boss, ito namang seat belt, ikalawit nyo yan. At pag okay na, gamit ka ngayon ng dalawang tools na number 14. Dahil nga sa dalawa yung nut na nakalagay dyan, itong isa munang nut na nasa ibabaw ang luwagan mo. Yan mga boss, medyo masikip. Yun, lumuwag na. Dahil sa maluwag na yan, pwede mo na ngayon tuluyan tanggalin itong isang nut. Ayan mga boss, tinanggal ko na. Pag mahigpit luwagan na itong isang nut mga boss, gumamit ka ng open wrench na number 7, ilagay mo dito sa rod ng shock absorber mo, tsaka mo ngayon luwagan itong nut na number 14 para hindi siya iikot-ikot, may kontra siya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, naluwagan ko na itong pangalawang nut na nakalagay dito sa shock absorber. Tapos pwede mo nang kamayin yan para matanggal mo na itong nut pati itong bushing niya at washer. O di ba mga boss, kung ganitong klase yung sasakyan nyo, napakadali lang naman magpalit ng shock absorber nito. Dalawang tornilyo lang naman yung tatanggalin nyo, o di ba, tanggal na itong shock absorber. Pwede nyo na sa ngayon mapalitan ng bago. Sa pag-check up naman ng shock absorber mga boss, ganun din sa ginawa ko kanina. Itulak nyo itong rod niya mga boss. Kung makikita nyo, pag naisagad nyo ng maitulak itong rod niya, kung mapapansin nyo, mabagal na rin siyang mag-response. Sa bagay, hindi naman nakakapagtaka dahil sa 100,000 km na yung tinakbo nito. At gaya ng dati mga boss, itong dirt cover ng shock absorber nyo, bago nyo yan ilagay, punasan nyo muna. Pati itong bago mga boss, punasan nyo rin yan para sigurado kayo na walang kumapit na buhangin dyan. Pag okay na, pwede mo na ngayon i-position itong shock absorber mo. Unahin mo munang ipasok sa butas itong rod ng shock absorber mo. Ayan mga boss, kung makikita nyo. Pag naipasok nyo na yung rod niyan dito sa butas niya, dito ka naman ngayon sa baba. Isentro mo naman itong paglalagyan mo ng bolt na number 17 dito sa butas ng shock absorber mo. Ayan mga boss, kung makikita nyo, isinisentro ko na yan. Pag naipasok nyo na itong bolt, ipakapit nyo na yan sa thread niya. At kung sa palagay mo okay na ipakapit mo na yan sa thread niya, gumamit ka na ngayon ng impact wrench mo. Tsaka mo ngayon i-final na yung higpit dito sa bolt ng shock absorber. At dahil sa okay na yung pagkakahigpit ko ng bolt dyan, dito naman ako ngayon sa kabilang dulo ng shock absorber sa ibabaw niya mga boss. Ang una kong ilagay dyan, itong washer niya na may kasamang rubber bushing. Tapos yung washer niya dito sa ibabaw. Tapos itong nut niya na number 14, ipakapit ko na yan dito sa thread niya. Tsaka ako ngayon yung gagamitan ng box wrench na number 14 para i-final ko na yung higpit. Gumamit ako ng number 7 dyan mga boss na open wrench para mapigil ko yung pag-ikot ng rod. Tapos huwag yung kalimutang ilagay yung isa pang nut kasi dalawang nut yung nakalagay dyan eh. Ayun kasi ang maglalak para itong nut na isa huwag siyang lumuwag. Ikabit ko muna itong gulong mga boss dahil nga sa medyo pababa kasi itong parkingan ni customer, kaya nga kung makikita nyo sa harapan ng gulong may bato pa yan para wag siyang umatras. Maganda na yung sigurado. After ko nga mapalitan ito ng shock absorber, napansin ni customer umangat daw itong likuran ng sasakyan niya. Totoo naman, syempre bago yung shock absorber tapos gas shock pa. Muli mga boss, sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!